Sa video ngayon ay pag-uusapan natin ang isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng ating panitikan. Ito'y tinatawag nilang panahon ng bagong demokrasya. Ano nga ba ito? Ano ang naging epekto nito sa literatura at sa mga manunulat? Iyan ang aalamin natin sa video na ito, kaya siguraduhin mananatili hanggang dulo para sa kumpletong kaalaman. Pagkatapos ng mahabang pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos, dumating ang 1986 People Powers Revolution na nagpatalsik sa kanyang pwesto. At dito naman nagsimula ang panahon ng bagong demokrasya kung saan naupo bilang Pangulo si Corazon Aquino. Ang yugtong ito ay nagbukas ng bagong pintuan para sa ating panitikan. Bakit? Dahil sa kalayaang ipinagkaloob ng demokrasya, mas naging malaya ang mga manunulat na ipahayag ang kanilang mga saloobin, kailang mga ideolohiya at karanasan. Ang paglisan ni Marcos ay ang pagdulot ng panibagong himig sa panitikan. Kung noon ay may limitasyon sa paksang maaaring isulat, ngayon ay mas tahasang nakikita ang makabagong anyo ng panitikan. Mas naging matapang at malikhain ang mga akda. Makikita natin ang mga tula, sanaysay, at kwentong hindi takot magpakita ng realidad. Mula sa politika, lipunan, hanggang sa karanasan ng pangkaraniwang Pilipino. Isa pang mahalagang aspeto sa panahon na ito ay ang mabilis na pag-usbong ng makabagong teknolohiya. Ang teknolohiya ay malaking papel sa pagbabago ng literatura, sa pagdating ng internet, social media, kagaya lang ng Facebook, ng Instagram, Snapchat at iba pa. Mas naging madali ang pagbahagi at pag-access ng mga akda. Marami na rin bagong anyo ng panitikan ang nagsusulputan dahil dito. Sa panahon ng modernisasyon, nakita rin natin ang malaking impluwensya ng mga kanluraning kultura. Marami ng mga kabataan ang nahihilig sa mga banyagang akda, mga makabagong musika, pelikula at iba pa. Ito'y nagdulot sa atin at sa kanila ng malaking pagbabago sa panitikan, lalo na sa panitikang Pilipino. Marami sa mga bagong anyo ng panitikan ngayon ay may halong impluwensya ng pop culture at teknolohiya mula sa ibang bansa.